Si Melisande. Sa kahariang tinatawag na Kunz, kung saang isang biyaya ang sumpa. May isang munting prinsesa, ang mabait na hari at reyna. Pinangalanan nilang Melisande ang kanilang anak. Meron siyang mahahaba, makikislap at purong gintong buhok. At meron siyang maaamong mga mata. Masaya ang hari at reyna para sa kanilang anak. At nang pag-usapan nila ang binyag ni Prinsesa Melisande, napagpasihan nilang huwag mag-imbita ng mga diwata. Siguradong hindi nila magugustuhan yun. Magagalit at magtatampo sila sa atin. Kung di tayo mag-iimbita ng ilan, walang magagalit sa atin. O baka nga lahat pa sila. At yun na nga mismo ang nangyari. Kinabukasan, napakaraming mga diwata ang dumating sa palasyo. Bakit hindi niyo kami inimbita? Hindi ko matatanggap to. Dapat mawala ng buhok ang prinsesa. Oo, tama ka. Tama lang sa kanya yun. Tama na! Huwag niyong pagsalitaan ang ganyan ng anak ko. Nagulat ang mga diwata. Bakit ba napakamakasarili niyo? Sa tingin niyo, paano kayo naging mga diwata? Ang mabubutit mapagbigay lang ang pwedeng maging mga diwata. Hindi lang pakpak o wand ang bumubuo sa inyong lahat, kundi pagmamahal at kabutihan ng puso. Napagtanto ng mga diwata ang mali nila. Humingi ng tawad si Malevola at lahat ng mga diwata at umalis na nang nakatango sila sa kahihiyan. Pero nangyari na ang pagkakamali. Tuluyang nawala na ang maganda at makinang na buhok ng prinsesa sa ulo nito. Masakit na iniisip ng hari at reyna ang mahirap na kapalaran ng anak nila. Naging mahirap ang pagkabata ni Melisande. Palagi siyang pinagtitinginan at pinag-uusapan ng mga tao. Ama, kasalanan ko po ba na wala akong buhok? Ibig po bang sabihin nito hindi ako maganda? Ay, wala sa itsura ang pagiging maganda, mahal ko. Malaki ka man, maliit, may buhok o wala. Palaging may masasabi sa iyo ang mga tao. Pero hanggat mahal mo ang sarili mo at nagpapakita ka ng kabutihan sa paligid, walang makakahadlang sa iyo, anak. Kinalakihan ng prinsesa ang mga payong yon at natutong mahalin ang sarili kahit wala siyang buhok. Gusto rin niya ang mga sedang bonnet at sombrero na binili ng kanyang ina para protektahan ang ulo niya. Hindi masaya para sa prinsesa ang buong kaharian. Base sa malinaw na paliwanag ng hari. Isang araw, sa atik ng maharlikang palasyo. Salamangka ang kailangan ng prinsesa. Matalino ang hari natin. Siguradong mag-iisip siya ng paraan. Oo nga. Mas matinding salamangka ang kailangan niya. Tulad ng... Hiling kong gumising si Prinsesa Melisande nang napakahaba ng buhok niya. Na unti-unting hahaba araw-araw at hahaba na mabilis tuwing mapuputol to. Nagulat ang hari, reyna at ang mga nurse nang makita nila ang prinsesa. Nagkaroon siya ng gintong buhok na mayroong metrong haba mula sa ulo niya. Teka, nawawala ang spell na inirigalo sa akin ng aking ninang na diwata nung kasal ko.
May pumupunta ba sa inyo sa attic para gamitin ng spell? Sabihin nyo, magsalita kayo ngayon na. Nagsalita ang mga nurse at inamin ang katotohanan. Pero abala na ang hari sa pag-iisip sa kaguluhang pwedeng bang mangyari. Ang mahaba, makinang na gintong buhok ng prinsesa na humahaba ng 1 pulgada araw-araw ang naging usapan sa buong kaharian. Ganito lang naman yun. Dapat naging diamante na lang ang buhok ng prinsesa. O kaya'y wala na lang buhok. Sa kabilang dako, nahihirapan ang prinsesa sa pag-aalaga ng kanyang buhok araw-araw. Tuwing umaga kapag uupo siya para mag-agahan, sinasakop na ng buhok niya ang 1 bangko sa kainan. Hanggang sa maging 2, 3, at lahat ng 10 bangko. Di nagtagal, nagkaroon na ng mga nakahanay na gintong buhok sa loob ng palasyo. Oh! Aray! Nagpakuha si Prinsesa Melisande ng gunting para gupitin ng masagabal at mahiwaga niyang buhok. Napabuntong hininga ang hari at humingi ng mahiwagang gunting sa kanyang ninang. Nang dumating ang mahiwagang gunting, kinuha ito ng prinsesa. Mahiwagang gunting, na kayang putulin ang buhok kong mahiwaga. Putulin mo ang buhok kong mahaba nang ako ay maging malaya. At sa wakas, nawala na ulit ang mga buhok ng prinsesa. Mas gusto ko yung mahaba niyang buhok. Pero di nagtagal ang kapanatagan ni Melisande nang humabang muli ang buhok niya 2 beses mula sa una at doble kada 1 araw. Naging ritual ito tuwing gabi sa palasyo. Tuwing gabi, gugupitin ng prinsesa ang kanyang buhok at hahaba ito ng doble kinaumagahan at mas mabilis pa kaysa noon. Lumilipat ng kwarto ang prinsesa at tuwing umaga, kailangan siyang iligtas mula sa mga buhok niya. Isang gabi, nasa balkonahe ang prinsesa, umiiyak dahil sa kapalaran niya. At meron siyang narinig na pagbulong. Prinsesa Melisande! Ha? Ako si Prinsipe Florizel mula sa Silangan. Narinig ko ang kakaiba mong problema at meron akong solusyon para dito. Sinabi ni Florizel sa prinsesa na pupuntahan at kakausapin niya ang hari sa susunod na araw na may dalang solusyon. Samantala, sinabihan niya ang prinsesang huwag matulog at ipatawag siya sa umaga dala ang mahiwagang gunting. Wala namang mawawala sa akin kung pagbibigyan kita. Mukha ka namang mabait. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Nag-usap ang prinsipe at prinsesa buong gabi. At kinabukasan, Prinsipe, tumutubo sila ulit. sinabihan ni Florizel ang prinsesa na tumalon siya at bumaba sa balkonahe at umakit naman ang prinsipe dala ang gunting. Ginupit ng prinsipe ang buhok niya at hindi na muling humaba pa. Yay! Ang galing! Napakahusay, Prinsipe Florizel! Ang galing niya talaga! Paano mo nagawa yun? Hindi ko pinutol ang buhok ng prinsesa. Inalis ko lang siya sa sumpa niya na mula sa kanyang buhok. Ang galing niyo, Prinsipe Florizel! Ang galing mo! Maraming Ang salamat! galing! Nako, prinsipe, hindi mo na dapat ginawa yun. Tama ang naging kalkulasyon ng hari. Na ngayong naputol na ang mahabang buhok ng prinsesa. Tumigil ang paghaba nito, subalit nabaliktad naman ang sumpa at ngayon ang prinsesa naman ang lumalaki. Naku po! Teka sandali, ano nangyayari? Naku po! Ama! Tulong! Nag-isip agad ang hari at dinala ang prinsesa sa hardin. Lumaki ang prinsesa ng 6, 9,
12 at 15 pulgada. Hindi ba mahihinto ang paglaki niya? Ganito yon. Lalaki siya katulad ng mismong haba ng buhok niya nang pinutol niya ito. At doble pa ang bilis. Kaya hindi hihinto ang paglaki niya. Pero mababawasan ang bilis ng paglaki niya. Nataranta ang buong kaharian. Sa wakas, nang bumagal ang paglaki ni Melisande, tinignan niya ang mga magulang niya, ang mahal na kaharian at ang lalaking labis niyang nagugustuhan. Naku kamahalan, pasensya na po kayo sa nangyari. Alam kong nais mo lang makatulong. Oo, naiintindihan ko. Susulatan ko ang aking ninang na diwata agad at magtatanong ng solusyon. Kamahalan, pwede niyo po bang hilingin sa ninang niyang diwata na magpadala ng milyong-milyong mahiwagang gunting? Sumang-ayon ng hari at umalis. Aabutin ng ilang linggo ang inang diwata sa pagpapadala ng mga mahiwagang gunting. Samantala, tumigil sa pag-iyak ang prinsesa at nagpa siyang tulungan ng kaharian sa abot ng kanyang makakaya. Kapag sobrang matingkad ang araw, uupo siya at tatakpan ng kanyang anino ang buong kaharian. Ang galing! Maswerte tayong mayroon tayong prinsesang tulad niya. Oo, mas gusto kong humaba ang buhok niya kaysa siya ang lumaki. Nagkaroon pa tayo ng maraming ginto. Biglang isang gabi. Prinsesa, meron akong sorpresa para sa'yo. Tumingin ka sa baba. Ang mahiwagang mga gunting! Oo, babalik ka na sa dati, prinsesa. Nalaman na ang sumpa. At nang maputol ang buhok ng prinsesa, unti-unti na siyang bumalik sa kanyang normal na laki. Ina! Ama! Ha? Ngayon, maiinitan na naman tayo nito sa ilalim ng araw. Magaling ang naisip mong tunawin ang mga gunting at gumawa ng mas malaki, Prinsipe Florizel. Pero hindi pa rin tapos ang problema. Bumalik na ang prinsesa. Pero mahaba na naman ang buhok niya. Hindi na po sa ngayon, kamahalan. Nagpadala rin po ng sulat ang kanyang ninang na diwata. At isang salita lang po yun. Timbangan. Kamahalan, pakiusap, magayos po kayo ng malaking timbangan. Magkita po tayo sa malaking puno sa gitna ng hardin bukas ng umaga. At nagawa nga ito. Isang napakalaking timbangan ang binili. At pinaupo nila ang prinsesa sa isang bahagi. Sa kabila naman, naroon ang napakahaba niyang buhok. Ngayon ang kailangan ko na lang gawin, gamitin ang mahiwagang gunting kapag tumama sa gitna ng timbangan. Bibigkasin ko ang spell para maputol ang buhok at sasabihin ang huling salita sa takdang oras. Hindi makapaniwala ang buong kaharian. Nakita na nila ang prinsesa ng walang buhok, humaba ng pulgada, naging isang higante. Ano pa kaya ang makikita nila? Mahiwagang gunting na siyang pumuputol sa buhok niyang mahiwaga. Putuli mo ng 2 yarda, higit pa sa eksaktong marka. At alisin ang matinding sumpa sa prinsesa. Ngayon na! At pagkatapos, naputol na ang napakahaba niyang buhok. Prinsipe Florizel! Hindi na ako lumalaki o kahit yung buhok ko. Magaling! Nagawa mo! Naputol mo ang buhok ng prinsesa. Hindi na siya lumalaki at hindi na humahaba ang buhok niya. Tingnan niyo, nalito ang sumpa. Nasira mo ang sumpa. Mabuhay si Prinsipe Florizel! Mabuhay! Ano? Wala nang gintong buhok? Gusto ko siya nung umahaba ang buhok niya. Kamahalan, umaabot na po hanggang sa sakong niyo ang ginintuan yung buhok. Napakaganda! Prinsipe Florizel, ang kabaitan at katalinuhan mo ang bumihag sa puso ko. Hiling ko mabuhay na kasama ka. Pero mawawala rin agad ang buhok ko. Simula nang mamatay ang sumpang binigay sa akin, minahal ko na ang sarili ko. At sana matanggap mo rin kung sino ako.
Melisande, ang paniniwala mo sa sarili at sa nasasakupan mo ang nagdala sa akin dito. Wala na akong iba pang mamahalin. Pinagdiwang ng hari ng Kunz ang matapang niyang anak, kasama ang prinsipe sa pagdiriwang na yun. Pumasok si Melisande na walang gininto ang buhok o suot na sombrero dahil alam niyang mas mahalaga ang opinyon niya para sa sarili niya. Gayon din ang sa mga taong mahal niya. Nagalak ang kaharian ng Kunz sa kanilang matapang na prinsesa. Nangako silang tatanggapin nila ang kanilang sarili at ang isa't isa kung sino talaga sila. Yun nga lang, hindi ito madali para sa lahat. Ha? Mas maayos ang prinsesa nang matangkad siya?